Ito yung teritoryo namin. Ito yung bahay namin. Kung ano mang mga pating na nagkalat dyan o leyon dyan sa Tondo, isa rin ako dun. Kailangan makumbinsi ko muna yung sarili ko at makita ko na ito yung best of the best na pwede kong ibigay sa consumer. Nung nakita ko yung output ni sabi ko, ito na. Ito na yung, boss, ito yung kailangan ko. Alam mo ba kung sino ang gumagawa ng magagandang design ng mga riding jersey katulad nito? Isa lang naman siya sa mga kilalang personalidad pagdating sa pagnenegosyo. Siya lang naman ang President, Founder, and CEO ng Parak Clothing. Walang iba kundi si Sir RJ Nieva o mas kilala bilang Boss Parak. Tara, kilalanin natin siya. Ako nga pala si Boss Parak ng Parak Clothing, owner ng Parak Clothing. Parak Clothing, Parak Clothing, puro maganda ang gawa. Parak Clothing, original mga likha. Parak Clothing, pangasa din ang mga presyo. Lahat ng mga design na binibenta ay puri. Ako kasi syempre lumaki ako sa Tondo, born and raised. Dito ako lumaki. So yung mga sinasabi nila na yun, actually totoo naman yun. Dati, naabutan ko yung mga panahon na yun na magulo, may konting kibot, may away, konting kibot, may rumble dito. Natakot yung mga taxi driver mag-drop dito kasi nga magulo daw sa Tondo. Magulo talaga sa Tondo dati. Pero ngayon, yung mga sinasabi nila na yun, wala na. As long na hindi ka naman kumukulit, maayos ka naman, wala ka namang ibang intention na kung ano man, walang gagawin sa'yo. In short, safe ka. Sa ganyan, kahit saan naman lugar eh. Number one, syempre, priority mo, makisama ka. Dapat kahit saan tayo pumunta, first na gagawin natin is makisama. Oo, kasi dito ako, ito yung teritoryo namin. Ito yung bahay namin, ang Tondo. Kasi dito ako lumaki. Kung ano mang mga pating na nagkalat dyan o leyon dyan sa Tondo, isa rin ako dun. So ako, komportable ako dun at kumbaga, normal sa akin yung mga nangyayari dito sa Tondo kasi nga, yun yung nakasanayan ko dito ako lumaki. Actually, si Parak Clothing, pangalan na hindi pinag-isipan. Kasi yung word na Parak Clothing, gumawa ako ng Facebook name dati. Naalala ko pa noon na nag-apply ako sa PNP. Magpupulis kasi ako. Graduate ako ng criminology. At the same time, board passer ako, criminologist din ako. Kailangan ko ng page name para sa Facebook page. So sabi ko, wala akong maisip na pangalan. Eh since magpupulis naman ako, clothing to, Parak Clothing na lang. Hindi ko ina-expect na yung word na hindi ko pinag-isipan or yung brand na hindi ko pinag-isipan is tatatak sa buong Pilipinas ngayon. Nag-apply ako sa PNP. Siguro nakadalawa, tatlong apply ako. Hanggang sa will na rin ni Lord nasa taas na hindi na ako tumuloy ng PNP kasi meron akong savings na worth 10,000. Hindi ako mapakali. Pag, alam mo, meron kang konting savings sa bangko kasi nga, pag nasa bangko yung pera mo, hindi naman niya kikita. Ng mga panahon na yun, way back July 2019, ano kayang produkto ang pwede kong ibenta na para kumita yung pera? Nung habang nag-iisip ako noon, nakatitig ako sa NMAX na motor, sabi ko, ano kaya pwede ko ibenta? Magbibenta ako ng t-shirt na sublimation. Anong design? NMAX design. Kasi ako, mahilig ako magmotor dati. So ngayon, naghanap ako ng design ng t-shirt na pwedeng kong ibenta sa mga kapwa ko riders. Kaya NMAX design yung binenta ko. Kasi NMAX yung motor ko. Ngayon, bakit ko yun ibinenta? Wala naman akong brand. Kasi naniniwala ako may mga market o consumer na hindi nila tinitingnan yung brand. Basta magustuhan ko yung design, kahit anong brand yan, bibiling ko yan. Doon ako nagsimula hanggang sa nagpa-production ako ng 30 pieces. Actually, yung isa sa 30 pieces, ayan, nandyan, naka-frame. Nakita ko sa last event nung Inside Racing. 30 pieces lang yan. Alam ko yung telang ginamit. Alam ko yung design na ginamit. Kaya nung na-tsempohan ko yung bumili, binayback ko sa kanya. Binili ko ng 3,000 pesos. Tapos binigyan ko siyang bagong long sleeve. Bunga kami ng pandemic. Yung mga time na ang daming mga business establishment na nagsasara, isa kami sa makulit at matigas ang ulo na nagbukas. Pandemic talaga kami pumutok. Pandemic kami tumrabaho kasi yun yung mga time na nakababa yung guard ng mga competitor. Meaning, sarado sila. Yun yung nakita ko na way para umatake na kumbaga parang kailangan mo mag-isip o tumempo ng oras kung paano ka makakapag-penetrate. Ngayon, yun yung time na sarado silang lahat. So ako lang yung bukas. Since marami pa rin gusto magpagawa ng merch o gusto bumili ng t-shirt, walang ibang nagbibenta, ako lang, papasok sa akin lahat ng market.
market. Alam mo, yung first 4 months ng pandemic, yun yung time na parang open market. Yung 4 months na yun yung minmaximize ko, tinake advantage namin para makalayo sa competitor. Pagbukas ng pandemic, nung medyo lumuluwag na, nakakapagbukas na sila, wala na. Nakaalagwa na kami nun eh. Tuloy-tuloy, ang dami naming client, nagkaroon kami ng pondo pang invest, nakalipat kami ng mas malaking pagawaan, nakapagdagdag kami ng equipment, nakapagbukas rin kami ng first physical store. So, ibig sabihin, nakabuelo kami. Yun yung isang nakikita ko na strength, isa sa pinakamagandang na decision namin para makapa-excel at umabot kami ngayon dito. Kahit latagan mo ko ng napakaraming problema, meron dalawang side yan. Hahanapin at hahanapin ko kung ano yung positive. At doon ako magpo-focus, titingnan. Kung yung disadvantage yan, titingnan natin at wala yung magiging magandang dulot, bakit mo titingnan? Eh di hanapin mo yung positive or advantage, tas mag-focus ka doon. Para makaisip ka pa ng ibang way, paano mo matitake advantage yung bagay na disadvantage. Si Uniprint, si Boss Gilbert, kasama ko siya kay Boss RDR sa Growth Circle International. Nung dumating sa point neto, pagpasok ng first quarter ng 2025, dumating kami yung mismo yung pagawaan, wala na kami mismong maibenta. Tumaas ng sobra yung demand, tapos yung supply hindi namin kayang ibigay. Kaya nasa stage ngayon si Parap na ina-expand namin yung production. Kaya nagkakilala kami ni Uniprint, ni Boss Gilbert, para makapag-usap kami ano nga pwedeng gawin. Napakalaking tulong ni Boss Gilbert ni Uniprint doon sa ginawa niya kasi dati umabot si Para Clothing sa point na walang supplier na tumutulong, pero dahil kay Uniprint yung binigay niya na pagkakataon para makapag-scale yung business or makapag-expand is napakalaking bagay para kayong beast na nakawala kasi mayroong tumutulong ng na binigyan ka ng ganitong equipment, ganyan, na mas marami na kami ngayon ng po-production para mabigay namin yung supply na dinidemand ng tao. Isipin mo, ang sayang na kung meron lang kaming stock, convertible na into cash, hindi namin maibigay kasi hindi kaya ng supply, hindi kaya ng production. So wala nang ibang way kung hindi, magdagdag ka talaga ng equipment. Yan yung dahilan kung ba't kumuha kami na printer kay Uniprint. Yung kinuha kong printer kay Uniprint is yung Epson F94 30H. Yan, kasi nakikita ko yun yung best na kulay na nasusubukan natin ngayon sa market. Actually, marami akong tinest print na sublimation printer. Grabe, parang naging endorser pa ako ni Epson, no? Epson, baka naman Ako kasi bago ko bumili ng bagay o gumamit ng isang bagay, kailangan makumbinsi ko muna yung sarili ko at makita ko na ito yung best of the best na pwede kong ibigay sa consumer. Nung nakita ko yung output ni F94 30H ng Epson, 5-6 na printer na natingnan ko, di ko na sasabihin yung brand, pero dun sa Epson talaga, doon nakita ko, ito kailangan ko, F94 30H, gusto ko yung kulay nito, ito yung output na kailangan ko, ito yung bigay mo sa akin. Ay, napakaganda ng tanong ko. Ang goal ni Para Clothing is ngayon nakikita ko na lahat ng helmet store na nagbukas dito sa Pilipinas, ang goal namin dapat may binibentang Para Clothing yun. So lahat yun, dapat ang laman ng store nila is Para Clothing. Na yun yung aim namin kung bakit ine-expand namin ng pinakamabilis na kaya namin gawin yung warehouse or yung production namin. Dahil naniniwala ako, pinakamatagal 2 years, yung marating yung buong helmet store na nagbibenta ng Para Clothing sa buong Pilipinas, yun yung marireach namin yung bagay na yun. Actually, ang baganda kay Uniprint, anything na kung gusto mong pumasok sa clothing or sublimation or gusto mong magkaroon ng sariling clothing brand, nag-o-offer siya ng training. Lahat ng mga pwede mong hanapin pagdating sa magbubukas ka ng sarili mong clothing brand is naka Uniprint na. At ang maganda pa doon, napakabait ng mga staff, yung mga mag-a-assist sa'yo. May narinig ako nung huling punta ko doon na taga Cebu. Gusto niya magkaroon ng clothing brand, kaya lang ito yung mga bagay na gusto niya. May mga sinabi siyang mga kailangan niya. Na natuwa ako doon sa sinabi ng staff, Sir, mas kung yan po yung plano nyo, nagbigay siya ng mga suggestion, tapos makakatipid pa siya. So in short, nakita ko doon sa mga tao na hindi nila habol yung parang number 1 yung kumita. Kumbaga, ang gusto nila is mabigay yung best knowledge doon sa mga susubok na magsariling clothing line. Makuha nila yung best product or best packages ni Uniprint. Kumbaga, number 1 priority nila is kung ano yung mabigay na convenient dun sa tao. Kung sa iba-iba yun, kung ito gusto mo malaki babayaran mo ito na yan. Bayaran mo to. Pero nag-suggest siya ng mas ikakaganda pa nung gusto niya na package
tas mas mura pa. Kumbaga yung puso mo ba sa ginagawa mo. Kasi ako, as Boss Para, meron akong Facebook page. Naglalabas ako doon ng mga videos, mga tungkol sa negosyo, ano mga pwede mong gawin. Pag may na-encounter ka na ganitong problema, so nagko-consultant din ako sa page ko. So pwede nilang panoorin yun. Tapos in terms naman sa Para Clothing, gumagawa kami ng customized, gumagawa na rin kami ng kung gusto mo ng, kunyari, pambenta mo na t-shirt, katulad nung nagsimula ako, 30 pieces, 40 pieces, 50 pieces. Nag-cater na rin kami doon kasi nga, naniniwala ako, maraming tao na masisipag na kayang umasenso sa buhay. Kaya lang, kulang sila sa connections at network. So ngayon, since produkto ko nun dati, na kahit pa paano, nakaluwag-luwag sa buhay, gusto ko hanapin yung mga tao na yun para ma-offer sa kanila yung mga bagay na nakukuha ko naman ngayon. Na i-share naman din sa kanila. Kasi si Uniprint, katulad nga ni Uniprint, nag-share sa akin ng resources, ng network, i-share ko rin sa iba na mga taong deserving na tingin ko na makikita kong taong deserving. Sa akin, sa mga aspiring, sa mga gustong sumubok, unang-una, wala namang hindi natakot. Lahat naman natakot. Ako, tanungin mo ako sa expansion na ginagawa ko. Sa ini-invest namin ngayon sa Para Clothing, natatakot din kami. Kaya lang, kahit natatakot kami, itinutuloy namin. Kasi bakit? Kasi pag inuna mo yung takot para hindi tumuloy yung plano, paano kung ang ganda ng plano mo dahil sa natakot ka, yung takot ang humaharang para sa mas malaking resultang nag-aabang sa'yo. Kahit gawin mo natatakot ka, bakit hindi mo subukan pa rin? Tapos tingnan mo yung magiging output niyan. Natakot ka man, ginalawan mo, kung magkaroon ng magandang output, edi congrats, salamat. Ngayon, kung hindi man, at least pwede ka ulit sumubok sa susunod na natatakot ka ulit pero meron ka ng experience. Yung mga mali na nagawa mo nung una, itatama mo na ngayon sa pangalawa. To make the story short, alisin nyo yung takot, normal ang takot, lakasan mo yung loob mo, kung ano yung nasa isip mo o idea mo, o bago ka pumira dyan, sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mong i-execute yan para malaman mo kung tama o mali ba yan. Napakaganda ng printing business. Guys, ako sasabihin ko na sa inyo, mahirap magpasikat ng sariling brand. Pero maraming printing business na malaki ang kinikita kahit hindi sila kilala. Bakit? Kasi ang daming pwedeng gawin. Nagko-customize ka, pwede ka gumawa sa pang-basketball, customize uniform, group shirt, di ba? So, sobrang daming services na pwedeng i-offer sa printing business na ako ay highly suggest. Isa to sa negosyo na scalable at profitable talaga. Maganda pa dito, merong mga companies, stores na nag-o-offer pati training. So ang kailangan mo na lang is puhunan, tapos pag nalaman mo kung ano yung gusto mong pasukin na printing, may magtuturo pa at i-guide ka nila. Kaya yun yung isang dahilan na nakikita ko na napakaganda ng layunin ni Uniprint dito sa ginagawa niya kasi tinuturuan niya yung mga tao na kung paano papasukin yung negosyo na to. Sa lahat ng followers ni Uniprint, iniimbitahan ko kayo, sa lahat ng mga tao na nakakaisip magpasok ng clothing line or printing business, abangan nyo yung mga posting ni Uniprint, yung mga free seminars na gagawin niya kasi marami tayong pasabog na gagawin doon. So abangan nyo, tandaan nyo. Sa mga gusto magpa-customize, Para Clothing nga pala, alam nyo naman, pag Para Clothing yan, solid yan. Sa mga nakakilala sa Para Clothing, maraming salamat po sa sumusuporta, maraming salamat. Sa mga riding jersey na gusto nila, kung yung mga pangdiinan na design, search nyo lang Para Clothing, meron tayo Shopee, Lazada, Facebook. Meron tayong Tondo branch, Santa Ana branch, Dasma branch, saka Tambo branch. Uniprint, a printing business for everyone.